Saan po sa Biblia mababasa na ang law of Christ is new covenant? Yun po. Actually, hindi po mababasa na verbatim sa isang talata. Kung hindi, mga kapatid, kaya nga po nilatag natin yan, kagaya ng ating exegesis sa mga sa Trinity. Makikita po natin dun sa latag na yung bagong tipan, yun din po ang biyaya, at yun din po ang kautusan ni Kristo, na binabanggit doon sa unang Korinto 9:20. Kabit-kabit po kasi yun, kapatid. Kaya nga po iyan ay pinepresent natin na hindi naman yan makikita lang sa isang talata. Yan po. Okay, next question. Okay, next question. Yung po bang utos na huwag kang magnanakaw, new covenant po ba ito? Opo. Definitely, kapatid. Unang-una, bakit? Kasi po sa unang Korinto 13, 8, ang pagmamahal ay katuparan ng lahat ng kautusan. Kapag ikay nagmahal, hindi ka gagawa ng masama sa kapwa. Yun po ang sabi sa 10. Kaya po papasok po yun doon. Kaya nga po ang sabi ko, sa kautusan ni Kristo, ang unang-una po dyan ay ang pagmamahal, kapatid. At lahat po ng instruction na iba pa na makikita natin sa buong New Testament. Dahil nga po, yan. Kapatid, Okay. yan ang sabi. Next question po. Yung po bang utos na huwag kang magnanakaw mababasa sa Old Testament? Po, mababasa rin din po yun, kapatid. Siyempre po, mababasa rin yun doon. Kaya nga lang po, ang sabi nga po ni Moises, doon sa ating binasa sa gawa, ay pagka dumating itong si Kristo, ang propetang sinasabi ko, sa kanya na kayo makikinig, hindi sa akin. That gives the dispensation, kapatid. Na ito pong magnanakaw, nandito rin po, sakop din yan ng New Covenant, kapatid. Kaya ang pagsunod po namin, nandito sa New Covenant, hindi po sa Old. Ayun po sa paksa kasi natin, Brother Erwin, babasahin ko po ulit para sa kapakanan ng mga tagapanood. Patutunayan ko na ang law of Christ ay ang mga nakasulat lamang sa New Testament. At ito ang dapat sundin ng mga Kristiyano. So inaamin mo ngayon, Brother Erwin, na yung huwag kang magnanakaw ay nakasulat sa Old Testament at hindi lamang sa New Testament. Ganito, brother. Ang sagot ko dyan ganito, Yes, nakasulat sa Old Covenant, sa Old Testament. Pero nandito rin po yan sa New Testament. Ang pagsunod namin dyan ay dahil nakasulat sa New Testament. Okay. At kung i-relate mo yan dun sa sinasabi kong ang pag-ibig, sa unang Korinto 13, yun yan, kapatid. Dahil kailangan ka magmahal. So ang ibig niyo pong sabihin, lahat ng nakasulat sa New Testament, yan ang New Covenant? Oh yes, oo. Basically, that's it. The whole New Testament. Kasi kailangan nating basahin yan, kapatid. Dahil tuturuan tayo niya. Sige po. Kung gano'n po. Ngayon, ito po. Question. Next question. Ang kautusan bang ito na huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan ay nakasulat sa New Testament? Oo po o hindi? Meron pong ganyan na mababasa rin. Hindi Sige. man letra per letra, mga kapatid, pero meron din. Ano yung walang kabuluhan? Nandun sa unang Timoteo 6:1, Let all who are under a yoke of bondservants regard their own masters. Question. Ang tanong ko po ay categorical. Okay. Ito bang kautusan na ito na huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan ay nakasulat ba sa bagong tipan? Oo o hindi? So ang tanong po ay categorical. Sagutin siya yes or no, then Okay. ipakita. Naintindihan ko naman ang tanong. Sige, pwede na ako sumagot. Sige, go ahead. Yung word for word na yon, brother, hindi. Pero may katumbas yun dito sa New Testament. Ito nga yung 1 Timothy 6:1, na kung babasahin ko ay ito, pakinggan mo. Let all who are under a yoke of bondservants regard their own masters as worthy of all honor, so that the name of God and the teaching may not be reviled. May katumbas siya dito na ganun din ang tema, ganun din ang diwa. At again, dahil nga sabi, Next question, kapatid. sige. Yan po bang unang Timoteo 6:1? Utos po ba yan? Ano Opo. pong utos yan? Opo, utos po yan, kapatid. Teaching yan eh. Lahat Utos po, po yan? Opo, kapatid. Lahat po ng mga instruction na yan, mga kapatid,
utos po in such a way na yan po ay sinasabi ng apostol para gawin natin. No? So, pero ito po ay hindi talaga yung nababasa natin na sinasabi ko, na tinatanong ko, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Hindi talaga ito mababasa sa New Testament. Word for word, kapatid, yes, tama ka. Okay. Pero sabi ko nga, itong 1 Timothy 6:1 bears the same meaning. At not only that, kapatid, sa Mateo 20:22, no? Mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mo, ng buong diwa, etc. Kung susundin mo yun, mga kapatid, hindi mo gagawin yan. No? Kaya nga ang sabi dun sa talata na yun, sa dulo, no? Dito sa dalawang ito nauuwi ang buong kautusan. Dito sa pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa gaya ng iyong sarili. So covered yan, kapatid. Next question. Ang sabi mo, sa New Testament, si Kristo na ang ating pakikinggan. Tama po ba yan? Opo, tama po yun. Sinabi po ng Si Biblia yun. Kristo na ba ang ating pakikinggan? Susunod pa ba tayo sa utos o hindi na? Anong utos po yan? Sorry kapatid, pakilinaw lang po, Mr. Moderator. Ano po yung utos na binabanggit mo? Okay. Yun ang ibig sabihin, yun ang tinatanong ko. Halimbawa, susunod pa ba tayo sa utos? Halimbawa, sa 10 utos. Okay. Ibig mo sabihin yung utos, yung Old Covenant na 10 utos, no? No, not O necessarily. 10 utos, sabi mo lang, 10 utos, no? Okay. Naintindihan ko na, kapatid. Pakisagot yung 10 utos kung susunod na yung sagot. Kung si Kristo ba ang ating pakikinggan, susunod pa ba tayo sa utos? Kung tinutukoy mo ay 10 utos, kapatid, no? Ang sagot diyan, hindi naman iniutos ng Panginoong Jesucristo na sundin mo yung 10 utos, no? Wala tayong mababasang ganun. Kahit maghanap ka sa buong New Testament, wala, no? Kung may mabasa po ako, O sige, di basahin mo. At titingnan natin. na may mababasa tayo na iniutos ni Kristo, Sige, basahin mo at titingnan natin. okay. Yung po bang utos na wag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos? Utos ni Kristo o hindi? Ay, may utos na ganun si Kristo, pero hindi niya sinasabing 10 utos. Ang sinasabi mo kasi kanina, kapatid, ako muna sasagot. Ako muna. Yun lang naman po. Kung utos Hindi, lang. sumasagot pa ako, kapatid. Patapusin mo muna ako. 1 minute yan. No? Kapatid, kasi ang sinasabi mo sa akin kanina, kung may bababasa ka mong 10 utos na inuutos sa iyo ng Panginoong Jesucristo sa New Testament. Sige, sabi ko, kung may mabasa ka, go ahead. Pero hindi isa-isa. No? Iba yung isa-isa, kapatid. No? Ang sinasabi mo kasi kanina, yung 10 utos. No? Ayan. So, yeah. Kapag sabay ni isa ko yung 10 utos, hindi magiging 10? Magiging 10, pero hindi yung grupo ng 10. Kapatid, So, 10 utos pa rin. 10 in such a way, pag binilang mo, kapatid. Pero hindi yung grupo ng 10 Commandments, kapatid. So, ibig sabihin, kung pakikinggan mo talaga si Kristo, susundin mo rin yung 10 utos. Ay, hindi, kapatid. Dahil wala siyang sinasabing sundin mo ang 10 utos. Kaya nga sabi ko sa iyo, bigay mo sa akin eh. Babasahin po natin ha. Sige, basahin mo, kapatid. Basahin mo. Sabi po dito Tignan sa natin. sa Marcos 10, Marcos ay 10. ganito yung ating mababasa sa 17. Sabi niya rito sa 18, at sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang ang Diyos. Nalalaman mo ang mga utos. Huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang magdaya. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ito ba ay hindi kasama sa 10 utos? Marcos, ano yan, kapatid? Marcos 18. 18, okay. Ayan. Ano? Huwag kang magdaya, igalang mo ang iyong ama at ina. Ano? Meron din kasi yung katumbas, kapatid, sa Mateo 19, no? Tinatanong ko kapatid, Pero dito sa ba ay Biblia, hindi kasama sa 10 utos? kasama yan sa 10 utos, pero hindi ibig sabihin, teka kapatid, pasagutin mo muna ako, 1 minuto yan. Okay. Bilanggit mo, yes, na yung mga yan kasama sa 10 utos, yes. Yeah. Pero it doesn't follow na 10 utos yung pinapasunod, kapatid. Ano? Bakit ko alam? Dahil dun sa Mateo 19 na yan ay katumbas niyan, sinabi doon, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala sa 10 utos yun. Kaya, teka brother, 1 minute yan. Kaya ibig ko sabihin, ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo ay ang buong kautusan, kapatid, dahil Hudyo ang kausap niya dyan. Yan ang sagot ko. Okay. Okay, wala.
Okay, Brother Gomer, naiintindihan ko ang pakiramdam mo, brother. Pasensya ka na, pero nandun ang sagot sa aking, nandun na sa presentasyon ng aking topic. Malamang hindi lang ine-expect mo, no? Pero okay lang yan, brother. Ngayon, ang una kong tanong, brother, sabi mo kasi, no, yung itinuturo ni Apostol Pablo ay galing sa kautusan, no? Kautusan ni Moises, to be specific, no? Ibig mo ba sabihin, itinuturo niya talaga ang kautusan ni Moises? Yes or no? Abay, maliwanag po, basahin ko ulit. Sige po. Ito po. Ang sabi niya rito, basahin ko ulit ha. Hmm. Oh. Inilagay niyo po ba yung talata na ginamit ko? 9:9. Sabi niya rito, basahin ko ulit sa 7. Sinong kawal ang nagpakailan paman ay naglilingkod sa kanyang sariling bubol. So sinasabi niya rito sa talatang 8, ang mga ito bagay sinasalita ko ayon sa kaugalian lamang ng tao, o di baga sinasabi rin naman ang gayon sa kautusan. So yung sinasabi ni Apostol Pablo ay sang-ayon sa kautusan. Na yung kautusan na yun, nakasulat sa kautusan ni Moises sa talatang 9. Napakaliwanag niya, kapatid. Oo, kasi ang pinasabi niya doon, yung huwag mong bubusalan ng baka habang kumikit. Next question. No side comment. Next question. Alright, okay. So, next question, kapatid. So, kung tinuturo ni Apostol Pablo ang kautusan ni Moises, para saan yun? Abay, para saan? Hindi para sundin. Kailangan naman pong itinuturo niya para labagin. Okay. Hindi So, ba? okay. So, kung may kinalaman ba yun sa kaligtasan? Sa tingin mo, yes or no? Aba, kung lalabagin nila, maliligtas pa sila. Okay. So, ibig mo sabihin, talagang may kinalaman yung kautusan sa kaligtasan. Yes or no? Aba, sabi nga ni Kristo, go in sin no more. Napaka-exacto po nun. Go in sin no more. Aywan ko lang kung tutol ka kay Kristo. So maliwanag, talagang kailangan sundin ang kautusan ni Moises para maligtas. Kasi ipinapasunod ni Kristo yan. Paano Basta kaya, sa akin na hindi ipinapasunod. pero paano mo naman sasagutin yung nasa talatang 3:20 ng Roma na walang aring ganap sa kautusan? By the deeds of the Lord, no one will be justified. Wala po kaming itinuturo na ang kautusan ay mag-aaring ganap. At kahit sa lumang tipan, wala kang mababasa na ang kautusan ay mag-aaring ganap. Yung justification ba ay pag-aaring ganap ba? Hindi ba ibig sabihin nun ng kaligtasan yun? Of course. O, hindi ibig sabihin kaligtasan talaga yung kapatid. Yun nandun sa 3:20 ng Roma. Na by the deeds of the law, no flesh shall be justified. Okay, magpaliwanag. Magtanong po kayo. Sorry po kapatid. So, okay. So, malinaw na yun. Ngayon, binanggit mo yung Jeremias 31:33. No? Paano ba talaga yung isusulat sa puso? Paano ba yun? Paano ba talaga yun? Pwede mo ba ipaliwanag? Binasa niyo po yung talata kung paano isusulat. Gagabayan ka ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit ang magsusulat sa puso mo. Ang ibig sabihin, yan po ay paggabay ng Holy Spirit para makagawa ka o masunod mo yung kautusan ng Diyos. Yan po yun. Ang sabi ko dito, kung gusto nyo, basahin ko. 1 minute lang yan, brother. Pero sige lang, komentar. Okay. Okay, so gagabayan ka mo. Pero di ba inamin mo rin sa presentation mo before na yung katumbas niya nasa Ezekiel 36, 26, 27. Doon sa 27, ang sabi ay, ilalagay ko ang Espiritu sa loob mo. So, paano ba yung ilalagay? Pareho ba yung sa gagabayan ka ng Holy Spirit? At saka ang Spirit ilalagay sa loob? Pareho lang ba yun? Pareho lang po yun, kapatid. Kasi ang sabi ni Kristo, ito, babasahin ko po sa iyo. Sa Juan, ay ganito po yung sabi ng ating Panginoon. Sa 14. Sa 14:26 ng Juan. Ang sabi niya ay ganito. Datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo yung aking sinabi. Yan po ang ibig sabihin ng kapatid. Okay, so ibig mo sabihin talagang titira ang Espiritu Santo sa iyo. Ganun ba 'yan? Aba, yan po yung sinasabi ni Kristo eh. Tutol po ba kayo? Ay, hindi naman. Kinaklaro ko lang, kapatid. Maraming salamat po. Next question. Ngayon, kapatid, ang sabi mo kasi kanina,
minutes. Ang sabi mo kasi kanina, may binanggit ka na, yung itinuturo ni Kristo ay kailangang mabasa. Sabi mo, statement mo to. Kaya mo pang patunayan to sa isang talata, kapatid? Kaya mo ba itong patunayan, itong sinabi mong, yung itinuturo ni Kristo ay kailangang mababasa? Abay, automatic po yun. Kasi kung hindi mababasa yung kanyang ituturo, paano mong malalaman na yun ay salita nga ng Diyos? Ang ibig sabihin, yung ituturo ni Kristo ay kailangang mayroong batayan. Okay. Dahil kapag walang batayan yung kanyang sinasabi, anong sabi niya? Ulitin natin. Anong sabi niya rito? 1 minute lang. Kung ang sino mang tayo nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos. Paano mo makikilala kung walang pagbabatayan? Okay. So, kapatid, yung bang turo ni Kristo na ibigin mo ang iyong kaaway, mababasa ba yun sa Old Testament? Abay, oo naman. Ganon. Sige nga po, ano bang talata yun? O ito, babasahin ko ha. Bibigyan mo lang ako ng kaunting pagkakataon kasi hindi ko na ihanda yung talata. Oo, sige lang. Pero yung pag-ibig sa kaaway, ay matagal lang utos po yan. Hindi po yan bago. Kung para sa inyo po'y bago. Okay. So sige lang, okay lang. Kahit huwag mo na hanapin, tatanong na lang ako ulit. Basta ang sagot mo, okay. Sige, tatanggapin ko na yan. Okay lang yan. So, yung utos niya na sa mata pa lang, nangangalunya ka na. Abay, meron din po yan. Meron din. Okay. Sige, okay lang. Kahit huwag mo nang ano yun. Yung sinabi mo, apparently, naniniwala na ako doon, brother. So, yung sinabi niya na pagka sinampal ka sa kanang kamay, ibigay mo pa ang kaliwa. Nasa Old Testament. Opo, ang sabi ng Old Testament, huwag kayong maghigantihan sa isa't isa. Hindi, iba yun. Brother, iba yun. Iba yung magigantihan. Ang tinuturo ni Kristo ganito, pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo pa yung kaliwa. Ano po yan? Ibig sabihin, yan po yung tinatawag na pag-ibig talaga sa kapwa. Hindi okay. Pasok doon sa kapwa. Hindi ka gaganti. Brother Erwin, patapusin mo muna ng 1 minute kasi sasagot. Di siya makapagsagot eh. Hindi ka gaganti sa kapwa mo, kapatid. Okay. Sige, tatanggapin ko po, kapatid, ang iyong sagot. Tapos sabi mo pa dito, liwanagin natin mga kapatid after ng tanong ay hintayin natin ang sagot. Pag di ba po 1 minute, hintayin natin. Sige po. Go ahead. Brother Gomer, sabi mo, saang talata, sabi mo, yung itinuturo ni Kristo, sabi daw kamo ni Kristo, saliksikin sa mga kasulatan. No? Saang talata kaya mo kinuha yon, kapatid? Na yung sinabi mong statement na, ang sabi ni Kristo, saliksikin nyo ang kasulatan. Ano bang talata yun? Yung po ay nasa 5.39 ng Juan, kapatid. Ano yun? 5.39 ng Juan. So, okay, balik lang ako, tapusin ko lang yung ano ko. So, talagang ina-affirm mo na talagang titira yung Holy Spirit sa loob mo. Kagaya na sabi mo kanina. Yes or no? Yan po yung, ibig sabihin kasi niyan, yan po ay, hindi ko malang ano yung word, titira. Of course, talagang si Kristo nga at yung Ama, tatahan sa atin. Mangyayari po talaga yon kasi siya nga ang gagabay sa atin. Gagabay sa atin. God, kasi brother, iba yung gumagabay. Sa Old Testament, gumagabay sila nasa labas. Pero ito, sabi, ilalagay sa loob. Saan siya titira sa loob mo? Ayun ang hindi ko alam kasi hindi ko naman siya nakikita, kapatid. Okay, tatanggapin ko yung sagot mo, kapatid. Ano? Okay. Sabi mo dito, kapatid, kapag sinaliksik ang kasulatan, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Saan mo nakuha ito, kapatid? Anong talata ito? Ay, kanina ko pa po sinabi, kapatid. Basahin na lang natin. Sige po. Saliksikin ng kasulatan, magkaroon ng buhay na walang hanggan. 5.39. Ito yung 5.39. Talagang buhay na walang hanggan to, kapatid. Talagang buhay na walang hanggan. Okay, hindi ko rin naman kabisado. Sagutin muna natin, no? May sagot ka ba, Brother Gomer, para ayun po, kasi pinagtanong niya kung saan daw yung banal na kasulatan, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus-Kristo. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Iniisip ninyo eh. So sabi niya kasi, iniisip ninyo. Anyway, brother, tatanggapin ko na yung sagot mo. Dahil ang katotohanan, di ko rin na maalam yun. So okay na tayo. Okay, time. Okay, time. Tama-tama.
Papaalala ko ulit sa'yo, yung tinakil ulit ay wala sa ating topic. Wala po tayong topic na Holy Spirit. Papaalala ko ulit sa'yo, ang topic natin, patutunayan mo na ang law of Christ ay nakasulat lamang sa New Testament. At ito ang dapat sundin ng mga Kristiyano. Tanong po tayo, kapatid. Tanong po tayo. Ang tinapik mo ay Holy Spirit. Okay? Tanong po tayo. Ngayon, ito. Ang sabi mo kanina, nung tinanong kita, tungkol doon sa wag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, ang sabi mo, ay itong nasa Timoteo 6:1 ang sagot. Pero doon sa presentation mo ngayon, ang sabi mo, hindi itinuturo ni Apostol Pablo ang utos. Ano ang totoo? Itinuturo ba ni Apostol Pablo sa 6:1 yung kautusan na nasa Old Testament o hindi? Ay, hindi, kapatid. Okay. Ito ay utos niya na ito, kapatid. Kaya nga po talagang iba ang dispensation. Kasi nga po, may sariling turo ang mga apostol. Ganito, kapatid, i-maximize ko yung time ko. Kung may mababasa man tayong pagkakapareho sa lumang tipan at saka sa bagong tipan, natural lang yung kapatid. Talagang may mga ganoon. Pero hindi ibig sabihin, itinuturo niya yung lumang tipan, kapatid. Hindi, dahil nga itinuturo niya bago sa mga Kristiyano. Okay. Yan sagot ko sa iyo. So ngayon po ay binabawi mo na yung pahayag mo kanina na itong 6:1 ay utos ni Pablo. Ay, hindi, utos nga ni Pablo yan, kapatid. So, Sinagot ko yung tanong mo kasi kanina, yung una na, ang tanong mo kasi nung una kanina, ay yan ba ay itinuturo ni Pablo dahil yan ay tinuturo sa kautusan ni Moises? Hindi ganoon, kapatid. Itinuturo niya na yan na siya bilang apostol. Hindi niya itinuturo yung kautusan ni Moises. Kasi yung Pilipos, magiging nonsense yun, kapatid. doon sa Pilipos, meron bang sinabi si Apostol Pablo doon sa 3:9 na hindi nasusundin yung kautusan? Wala na. Naku, napakalinaw ng katalata, kapatid. Meron ba doon? Sige, pakibasa nyo nga kung may makikita kayo doon na wag nyo nang sundin ang kautusan. Meron ba doon sa talata? Kapatid. Hindi, at tanong ko lang, kapatid, kung meron ba o wala. Yun lang. Sagot po. Okay, walang mababasa kagaya ng sinabi. Gusto Salamat mong palabasin. Salamat. Teka lang. Huwag mo akong i-cut dahil may 1 minuto ko eh. Kaya nga, Okay. salamat. Walang verbatim na ganyan kagaya ng pinapalusot mo. Pero kung, kung kagaya ng sinasabi mo, pero kung yun diwa, kapatid, kahit na walang pinag-aralan, maiintindihan yun, kapatid. Na kung sinasabi niya, yung pagsunod niya sa kautusan na perpekto ay basura lang, ano? Bakit niya pa ituturo yun? Kundi ang tinuturo niya doon, yung si Kristo. Tamuhin natin si Kristo. Yun ang tinuturo niya doon, kapatid, hindi kautusan ni Moises. Next. Ang sabi ni Apostol Pablo sa pagtuturo niya sa unang Korinto 7:19, babasahin ko ha. Ang pagtutuli ay walang anuman at ang di pagtutuli ay walang anuman, kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. Tama ba ito? Ay, tama yan, kapatid. Ah? Oh, tama yan. Ito pang sagot ko. Kukumpletuhin ko, kapatid. Kukumpletuhin ko. Tama yan, kapatid. Pero basahin mo doon sa 17 hanggang 20. No? Ang tinuturo niya dyan, kung anong estado ka dinatnan, kung Hudyo o Hintil ka man, nung nanampalataya kay Kristo, manatili ka doon. Huwag kang maging Hudyo kung Hintil ka. O kung Hintil ka, huwag kang maging Hudyo. Kundi sundin mo ang utos ng Diyos. Ano yung utos ng Diyos? Doon sa unang Juan 3:23, no? Yun ang utos ng Diyos, no? Manampalataya kay Kristo at sundin ang kanyang inuutos na magmahalan. Yun, kapatid. Hindi 10 utos yan, no? Hindi 10 utos yan. Yung bang utos na binanggit mo na manampalataya kay Kristo? Kaninong utos? Sa Diyos. Nandun sa talata mismo, itong utos niya. Ayan. Ngayon, ito nga, ang sabi rito, ito bang sinabi ni Pablo na ang importante yung pagtupad sa mga utos ng Diyos? Tama ito, ano? Tama yan, kapatid. Tama yan. Pero hindi 10 utos yan. Yun ang sagot ko sa iyo. Hindi 10 utos yan. Yung nasa Efeso 6:2 na binanggit ni Apostol Pablo pa rin. Ang sabi niya ay ganito, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Ito ba ay dapat sundin o hindi? Ay dapat po, sinabi ng apostol eh. Ay, okay, salamat. Hindi natin yan. Salamat. Okay. So dapat sundin pala. So itinuturo din pala ni Apostol Pablo, ano? Ayun po, maliwanag po yun. Salamat. Okay. Ito pa. Mayroon bang utos si Kristo na dapat sundin ang kautusan at mga propeta?
o wala? Ano po yan? Dapat sundin ang kautusan. Mayroon bang utos si Kristo na dapat sundin ang kautusan at mga propeta o wala? Sa aking pagkakaalam, kapatid, no? Wala akong nabasang ganun. Wala akong nabasang ganun. So Sa wala? aking pagkakaunawa, ang sagot ko, wala. Wala. Sa aking pagkakaunawa. So tatanggapin niyo po ba na mali kayo kung may mabasa po ako na pinapasunod ni Kristo ang mga kautusan at mga propeta? Hindi ako tatanggap ng mga ganyang question, kapatid, no? Kasi Kahit po may mabasa? hindi ako tatanggap. Basahin mo na lang, no? At magtanong ka ng iba. Hindi yung paaminin mo kung into something. Dahil pwede kang magkamali, kapatid, sa iyong interpretasyon. Mababasa mo nga, pero pwede kang magkamali. Next Sige question. po. Next question, kapatid. Meron bang utos si Kristo na huwag nang sundin ang kautosan ni Moises? Wala tayong mababasang ganyan letra pro letra, kapatid. Pero kagaya nga po sa latag natin kanina, sa Juan 1:17, ay yun na, si Kristo na, binigay ang biyaya at katotohanan. Tapos si Moises pa nagsabi, siya nang pakinggan nyo, hindi na ako. Yun, kapatid. No? Ibinibigay kay Kristo lahat. Next. Kung may mababasa po ako na ipinapasunod ni Kristo ang kautusan ni Moises, maniniwala po ba kayo kay Kristo? Kung may mabasa ako na pinasusunod ni Kristo ang kautusan ni Moises, no? Oo po, baka may mabasa ka, yes, dahil Hudyo kausap niya, kapatid. Ang sagot ko, yes. No? Pero dapat alamin natin ang konteksto. From Mateo po hanggang John na gospel, ilan pong hintil ang alam ninyong nakausap ni Kristo? Hindi ko po alam, kapatid. Hindi ko po So hindi ho ba mga Hudyo lahat ang kausap niya? Hindi natin masasabi yan kasi nga, di ba? Doon pumunta siya sa ano ba tawag doon, sa isang lugar na meron tao na sinasaniban ng masamang espiritu. I think nasa labas ng Hudyo yun. Nasa labas ng Israel yun. I may be wrong, pero I think. So hindi natin makakwalify na wala siyang nakausap na. Ay hindi, meron siyang nakausap. Yung babae sa well, Samaritano yun. Hindi Hudyo yun. Ayun, nasa to. Ano pong utos niya doon sa babae? Huwag kang magkasala. Ayun, Huwag kang magkasala. Yun. Ano po ang kasalanan, Brother Erwin? Ano po ang kasalanan? Ang kasalanan, sabi na doon sa unang Juan 3:4, no? Sin is lawlessness. Yan ang sabi doon. Okay. Sin is lawlessness. Ibig sabihin, kung sumasalangsang ka sa kautusan na nasa sayo, na kautusan para sa iyo, nagkakasala ka. Yun yung kapatid. So ibig sabihin, kapatid na Erwin pala, pag sinabi ni Kristo na go in sin no more, ang ibig palang sabihin nito, sabi ni Kristo, sumunod ka sa utos. Hindi ba ganon? Sumunod ka sa utos na para sa iyo. Yes, ganon. Tama yun. Tama yun, ano? Yeah. Na para sa iyo. So, yun, napakaganda nung ang aking tinatanong. Ngayon, ito ang tanong ko. Sa Marcos 7:8, ang sabi niya rito, nang banggitin ni Kristo sa Marcos 7:8 na nilisan ninyo ang utos ng Diyos, anong utos ang nilisan nila? Nilisan ninyo ang utos ng Diyos. Marcos, ano po? Pasensya na, kapatid, hindi ko kabisado. Sa 7:8. 7:8. Okay, ang sabi ay, pasensya na po, kapatid. Cut the time muna. Sinuway ninyo ang utos ng Diyos at sinunod niyo ang tradisyong ito. Ano pa tanong mo, kapatid? Brother Erwin, Anong tanong? anong utos ng Diyos ang tinutukoy ni Kristo dyan? Ay, sabi po dito sa talata, sinuway ninyo ang utos ng Diyos. O, ang kausap niya dito siguro yung mga Hudyo. O, di kautusan na para sa kanila ito. Oho. Siyempre, dahil buhay pa sa niya, wala pang bagong tipan yan, kapatid. So kung itutuloy niyo po ito sa talatang 9, ang sabi dyan, at sinabi niya sa kanila, totoong itinakwil ninyo ang utos ng Diyos upang maganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. So para sa Hudyo ito. Para sa inyo, ito po'y para sa Hudyo. Sinasabi pa ni Jesus, mahusay kayo sa pagpapawalang Sagot, Brother Erwin. para masunod ninyo. Sinasagot ko po, i-count nyo na lang sa time ko po yan. Masunod ninyo ang tradisyon. Hindi ko makuha yung ang sinasabi dito, tradisyon kapatid No? Pinababawalang bisa ang utos ng Diyos. Hindi naman ibig sabihin, sinusuway na Pinababawalang bisa ang nasa Biblia ko. Ang sinasabi. Ano ba ang tanong mo? Ang tanong ko dyan, sa talatang 9, sa talatang 10. 5, 4, 3. Sige lang, brother, bigyan na natin siya doon sa
Sige sige. lang. Sige. Last na lang. Okay lang. Tapusin lang yan. Opo. Sige, brother, tuloy mo po. Sa talatang 10 ang sabi niya, sapagkat sinabi ni Moises, igalang ninyo ang inyong ama at ang ina. So ang sabi ni Kristo, sinabi ito ni Moises. Ipinapasunod ba ni Kristo itong utos na ito na sinabi ni Moises o hindi? Okay, ito na lang Ayan, sagot ko, kapatid. sagot No? na. Pinapasunod dahil nga kausap niya dyan ay Hudyo, kapatid. Kasi nga, silang mga Hudyo, kasama nga siya eh. Hudyo rin siya eh. Si Kristo, bagamat siya ay Diyos eh. Kasi nga, lahat sila ay under pa sa kautusan, kapatid. No, wala pa kasing, hindi pa nabubuhos ang dugo, kapatid. Okay. Tinanong kita about dun sa spirito, no? Kanina nung dun sa, bago ako nag-rebuttal or second stand. So, Yan lang po kita doon. okay. Pero yun ay wala talaga sa paksa po natin. Kasi po, brother, nanggaling yun dun sa mga talata na binabanggit mo, na kinaklaro natin. So, kaya nga na sinasabi ko, yung flow kasi ng ating discussion, talagang... Tanong po. Ngayon, okay. Sige, ganito na lang ang tanong ko. Doon sa Pilipos, brother, Pilipos 3, no? At paano mo ngayon papaliwanag itong talata na ito na sinabi ni Apostol Pablo na lahat ng aking pagsunod sa kautusan, no, na walang pintas, sukal lamang, no? Anong magiging ibig sabihin nito ngayon? So, sasagot na po ako. Apo, sagot na po. Lahat po ng pagsunod mo sa kautusan, kahit anong klaseng kautusan, kung wala kang Kristo, walang mangyayari. Yan po ang ibig sabihin ni Pablo. Pero hindi niya sinasabi diyan na kapag sumampalataya ka na kay Kristo, ay lalabagin mo ng kautusan. Yun po yung wala sa talata. Ang sinasabi ni Pablo, sumunod siya sa kautusan strictly, pero ang problema, walang Kristo kasi nga hindi niya tinatanggap si Kristo nung una. That's the point, brother. Yun ang dapat mong maintindihan. Bakit? Ito, babasahin ko ulit. Ang sabi niya kay Timoteo, tingnan mo ha, sa ikalawang Timoteo 3, kung aabot pa yung aking oras, ang sabi niya, mula sa pagkasanggol ay nalalaman ng banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya walang magagawa sa iyo yung kautusan kung wala si Kristo. Iyan ang ibig sabihin ni Apostol Pablo dyan, kapatid. Kaya wag niyo pong imisread. Okay. Brother, kasi huwag ka tumakbo dun sa Timoteo. No? Tignan na, i-exegete lang natin itong talata. O, kapatid. No? Pagtanong po kayo, kapatid. Oo nga. Ito nga yung tanong, brother. Premise lang. Kasi ang sabi dito sa 9, ang linaw eh. At ako'y masumpungan sa kaniya na walang katuwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan, kundi sa katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Hindi ito yung nagsasabi na ito pa rin yung kautusan. Walang ganun eh. Paano mo pag-reconcile yun? Paano may re-reconcile yung sinasabi mo dito sa talata 9? Ipinaliwanag ko na sa iyo, kapatid, na ang ibig sabihin ni Pablo dyan, wala talagang katwiran sa kanyang sarili kung kautusan lang aasahan niya. Kailangan manampalataya kay Kristo. Yun yung sinasabi niya kay Timoteo. Yan ang dapat nating maintindihan. So, kung ihihiwalay mo si Kristo sa pagsunod mo sa kautusan, walang kakwenta-kwenta talaga yan, kapatid. Pero yung sasabihin mo naman na ikaw ay na kay Kristo habang lumalabag, ayan ang mahirap. Yan ang wala sa Biblia. Oh? So, ang ibig mong sabihin, sundin pa rin ang kautusan at the same time, manampalataya kay Kristo. Tama? Correct. Kasi nga sabi niya doon sa babae, go and sin no more. Hindi. Si Pablo ang nagsabi nito eh. Ayun na nga. Patapusin mo Kristo na. nagsabi. Iba ba ang turo ni Kristo at ni Pablo? Okay. Sige. Ito ang next question, kapatid. No? Kung ganyan ang sinasabi mo, no? Paano mo ngayon ipapaliwanag itong nandito sa unang Korinto 9, 20-21 na sabi niya wala siya sa kautusan ni Moises, kundi nasa kautusan ni Kristo. Paano yun? Wala po kayong nabasa doon na kautusan ni Moises. Kahit basahin niyo po. Hindi, kautusan talaga ni Moises yun. Pinakita ko na nga si evidence dun sa Wala po basa. Sige, ilagay. kautusan. Kahit po Sige. ninyo, kung meron kayong mababasa doon na kautusan ni Moises. Hindi, kautusan nga. Nakalagay doon kautusan lang. Yun. Tama. O, anong sabi doon ano ba ang sabi doon ni Apostol Pablo? Wala ba talaga siyang kautusan? Hindi, tinatanong ko, brother, kung bakit niya sasabihin wala siya sa ilalim ng kautusan?
kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Babasahin po natin. Po, 1 minute po. Ito, Sige po. sa mga walang kautusan ay tulad sa walang kautusan. Ito po yung mga hintil na hindi binigyan ng letter of law. Dapat pag-aralan Sa mo 20 po. Sa 20 po muna, kapatid. Sa 20. Ah, 20-21 lang. 1 minute, Brother Erwin. Po, sorry po. Hindi, kilaro ko lang yung tanong. 40 seconds, Brother Gomer. Tuloy At mo. sa mga Hudyo, sabi niya, ako'y nag-aring tulad sa Hudyo. Bakit? Kasi yung mga Hudyo, sumusunod sila sa kautusan, pero ayaw nila kay Jesus Christ. Yan po yung dapat mong maintindihan dyan. Oh, strictly sumusunod sila sa kautusan, pero kay Jesus Christ ayaw nila. Pero ang sabi niya rito, ako'y nag-aring tulad sa mga Hudyo upang maihikayat ko ang mga Hudyo. Yun ang purpose niya. Hihikayatin niya yung mga Hudyong sumusunod sa kautusan kay Kristo. Ang sabi niya rito, nagaya ng nasa ilalim ng kautusan. Bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan. Oh, Time po. Next question. Okay. May sinabi ba dyan na ayaw nila kay Kristo? Diyan sa talatang yan, kapatid? aba yung mga Hudyo pong tinutukoy ni Kristo dito, ito yung mga nagre-reject kay Jesus Christ. Hindi nila tinatanggap si Jesus Christ. Hindi, ibig ko po sabihin, kapatid, diyan pa sa talatang yan, may sinasabi bang ganon? Yes or no? Yan po yun, sabi niya, upang mahikayat ko sila kay Kristo. Ano bang purpose? Ibig sabihin, wala pa sila kay Kristo, kaya nga hinihikayat na kay Kristo. Okay, pero hindi nila sinasabing ayaw nila kay Jesus Christ. Yun po. Hinihikayat niya kay Kristo. At alam natin yan, kapatid, yun ang purpose ni Apostol Pablo. So bakit niya sorry. Next question po. So bakit niya sasabihin wala siya sa ilalim ng kautusan? Ano ibig sabihin nun? Wala siya sa ilalim ng kautusan. Ang ibig sabihin nun, wala na siya sa ilalim ng parusa ng kautusan kasi sumampalataya na sa kay Kristo. Hindi ho ba? Ang ibig niyo po bang sabihin nung wala sa ilalim ng... sorry, dapat hindi ako nagtatanong. Ang ibig sabihin po nang wala sa ilalim ng kautusan, ito po yung mga taong sumusunod sa kautusan na kay Kristo. So ibig sabihin, kapatid, ang mga Kristiyano pala wala sa parusa ng kautusan. Tama? Ganun ba 'yun? Tama po yun kasi pagka nilabag mo yung kautusan, doon ka parurusahan. Wala na parusa. parusahan ka pa. O sandali, sumasagot pa ako. Wala pinaparusahan na lumalabag sa kautusan. Saan po kayo nakakita na sumusunod sa kautusan, parurusahan? Pwede na magtanong. Ibig mo ba sabihin na susunod nila lahat ng buong kautusan kaya wala silang parusa? Ganun ba 'yun? Ang sabi ng ating Panginoon, if you abide in me, if you will abide in me, that's the condition. Kung ikaw ay mananatili kay Kristo, kung ikaw ay gagabayan ng ating Panginoon, bibigyan ka ng power para sumunod. Pero sa sarili mo lang na sinasabi mo, hindi mo talaga magagawa. Hindi mo sinagot ang tanong ko, kapatid. Ang tanong ko sa iyo, nasusunod ba nila ng kumpleto 'yon para wala silang parusa? Yes or no? Wala tayong, hindi po natin pwedeng hatulan yung mga tao na yun. Kung nasusunod ba nila o hindi. Huwag niyo pong itatanong sa akin yon. Wala po ako sa lugar para sabihin yan. Sa estimate mo, kapatid, talaga ba sa tingin mo? Ito kapatid, wag naman ganyan. Mag-i-estimate sige, tayo. sige. Okay po, pasensya na po, kapatid. Next question, Brother Erwin. Next question, okay. So, sa tingin mo ba merong taong makaka-perfect ng pagsunod sa kautusan bukod kay Kristo? Yes or no? Abay, meron. Meron. Pwede na ako magtanong ulit. Tanong ko na. Kasi sabi doon sa Roma 3, no? 9, lahat ay nasa ilalim ng kasalanan. Walang nagsisihanap sa Diyos. Lahat ay nagkasala. Paano mo masabing may perfectong nakasunod? So mali po yung pagbasa ninyo. Kasi okay. yung talata, ang sabi doon, lahat ay nagkasala. Yun. Yung sinabi ko, lahat nagkasala. Di ba? Sinabi ba doon na yung mga nagkasala hindi na pwedeng makasunod? Hindi. Kapag sila ay sumampalataya kay Kristo. Hintayin natin, Brother Erwin, bago ka po Pasensya na po, moderator. Hintayin natin yung sagot. After ng sagot, pag hindi naman lumagpas sa 1 minute, hintayin natin, no?
Hindi po Ng magpapatuloy time dito. ang Panginoong Hesukristo, Brother Ay, Erwin. sana, Brother Gomer, stop na natin yung time. Sorry. Para maging maliwanag, no, mga kapatid, Brother Erwin, meron ako dito sa cellphone ng timer ng 1 minute na sagot. Apo. Pasensya na po. Kapatid, minsan nakikarried away lang po. Oo nga, ganun talaga. So, kailangan ipalalahanan. Apo. Pagka sinabi ko na, unless si Brother Gomer ay sabihin niya na okay na yung sagot niya, kahit di pa tapos ang 1 minuto, you can proceed your next question. Pero habang sumasagot pa siya, do not interact dahil meron naman ako ditong 1 minuto, no, na inuoras para sa inyong dalawa. Okay? So, resume natin yung time. Tanong, Brother Erwin. Okay. So kapatid, ang sabi dito sa talata sa 9, silang lahat ay nasa ilalim ng kautusan, no? Walang matuwid kahit isa, wala. Paano mo sasabihin ngayon may perpektong makakasunod? Kasi nga, kapatid, yung mga tinutukoy dyan, walang mga pananampalataya kay Kristo lahat yan. At ganyan tayo nung una. Pero ang sabi niya, ngunit nangahugasan na kayo. Ngunit binanal na kayo. Ngunit inaring ganap na kayo. So ikaw yung inaring ganap na, anong gagawin ng ating Panginoon? Tingnan mo ha, babasahan kita. Ang sabi na sa 5:32 ng gawa, ito yung sabi niya. At kami mga saksi ng mga bagay na ito, at gayon din ng Espiritu Santo na siyang ibinigay ng Diyos sa nagsisitalima sa Kanya. Kaya nga, yun ang sinasabi mo, ipinapaliwanag mo yung Holy Spirit, hindi mo pala naiintindihan ang trabaho ng Holy Spirit. Sorry po. Just sa gawa, 5:32, may binabanggit ba dyan na makakasunod ka ng perpektong pagsunod sa kautusan? Time. Pasagutin na lang natin. Time. Opo, sige. Sino po ba yung binibigyan niya ng Holy Spirit? Yung lumalabag o yung tumatalima? Hindi ka naman dapat Okay, magtanong, wala brother. na. Sumagot ka Sagutin mo na na. lang, brother. Ito, answer po yun. Okay na yun? Okay, rhetoric lang. Sige. Okay. Time. Stop.